God be so and beloved preacher Joaban. Everybody say, praise the Lord. Manalangin tayo lahat, ma'am naman. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkataong galbo sa amin. So dalangin ni mga pastor, anumin mi, tagisan mo kung wala kong himo pag wala ka. Kaming karong kalaman, talintugas. Pagpalain mo kami sumaaming kalisimad lang walang kaaway. Panginoon, maghambal na siyang gawain, pati sa iyo, magmensahe, open the understanding, the breathly, anuit me, Lord. Can do it without you, my God. Touch also, beloved, because you right now, my God, to the first leading prayer, beloved, of the pastor. Anuit me, Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ready, say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God and our Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Willis Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories and golden teaching of beloved stand pastor Lina Comon Almeida and all beloved children and the whole blessed Almeida family. At sa inyo lahat, mga minamahal, sa lahat nating mga webcast viewer, nanood ninyo sa araw na ito. Pagpalakpakan po natin ang ating halapayan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, sa gabing ito, mga minamahal, ay pag-aralan natin ang tawag na komisyon. Ano ibig sabihin ng komisyon? Tulad ba sa sundalo, pag makapatid ang isang tao, pag makapasal siya sa examination sa NAPOLCOM, sa pulis, siya po ay, pag-graduate na siya, siya ay makomisyon na siya. Amen? Amen? Para siya po ay mag-perform ng kanyang duty. Ibig sabihin, commission, a group of person directed to perform some duty. Yan po yung mga namal ang ibig sabihin ng commission. So tayo mga Kristiyano, mamel, well commissioned by God to go and preach the gospel. Amen? Kada isa ka nato, may iba-ibang mga talento, may iba-ibang mga gasa, may iba-ibang mga gift from our loving God. So iba-iba tayo. So we are all directed by our loving God to perform our every duty. Amen ba? Amen. May tinawag na maging choir members, may tinawag na mga musician, may tinawag na mga preachers, tinawag na mga carpenter, painter, mga driver, mechanic, cook, sa loob ng iglesia ng Diyos. May mga designer, may mga arranger, sa lahat, para this is for the glory and the beautification of the church. Lahat po, may mga prayer warrior, so may mga singers, lahat ay iba-iba yun. We are all commissioned by our loving God. Tinawag tayo ng ating Panginoon, mga minamahal, at tayo ay directed by our loving God to perform our duty. Amen ba? Meron man nga tinawag tayo as a member of a church, taga-upo tayo dyan, o hindi lang ibig sabihin na taga-upo ka lang. Taga-palakpak ka pa rin. Taga-amen ka pa rin. Taga-praise the Lord ka pa rin. Taga-pagbigay ka pa rin. Taga-suporta, taga-tulong sa gawain. That is your duty. And you should be perform that. Gawin mo yan dahil yan pong pagkatawag sa iyo ng Panginoon. To support the church, to help the church, to build the church, to establish the church, to beautify the church, to modify the church, lahat ay ginagawa po natin yan. Dahil bakit po? Isa po tayo sa katawan ni Kristo. Amen. Tandaan po natin, we are one body and a member in particular. Mga membro tayo sa katawan ng ating mahal na Panginoon. So, bawat sa atin ay directed by God, we are commissioned by God to perform our every duties na binigay ng Diyos sa atin. Kaya lahat tayo may talento. Amen ba? Lahat tayo may mga gift. Hindi ka nagpipreach, pero mayroon kang gift na hindi kaya ng ibang nagpipreach. Amen ba? Amen. Yung pagka-giver, pag nagbibigay mo sa church, ay talaga, mayroon kang itawag na kamay na matulungin. Helping hand, na para mapaganda mo, matulungan mo ang church. Yan po ang gasa, gift mo at talent from our loving God. Meron naman nga marunong maganda magpatutuo.
Mabless yung mga tao sa pagpapatotoo. Mga minamahal. Amen ba? So lahat ng bagay, may gift ka rin na gamitin nyo sa magsangyaw, mangaral bangilo sa labas, mag-house to house ka, mangaral ka in the street, in the hospital, in the prison, everywhere, in the street, yan nag-evangelize ka, yan ang gift mo. Gawin mo yan, that is to perform your duty because you are commissioned, we are called and commissioned by our loving God para magligtas na maraming kaluluwa. Dahil lahat po tayo, mga minal, we are all commissioned by our loving God to perform our duty to go and preach the gospel to every creature. Dahil malapit na po bumalik ang ating mahal na Panginoon. Katapusan na nakasulat sa Biblia, lahat nakita na rin natin eh. Mga signs were here's rumors of wars. May mga gubat. Amen? Nations against nation, brothers against brothers, lahat nakita na po natin. Race against race, ibang mga lahi, nagaway-away na. There shall be famine, gutom, drought, natuyo yung mga lupa, mamatay yung mga halaman, mga paninim natin. Then earthquake, nangyayari na po. And we are now in the pestilences of this COVID-19, manangamating tao. Ang last, sabi ng Panginoon, and all these things shall be only the beginning of sorrow. Katapusan pa lang, umpisa pa ito ng kalungkutan, ng nusbo, problema ng tao sa lupa. Ngunit hindi pa daw ang katapusan, is not yet the end. And the last, sabi ng Panginoon in Matthew chapter 24, verse 14, kaya hindi pakibasa. Libro sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo 14. O kining mayong balita, may tungod sa gingarian, igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan, ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran, ug unya moabot ang katapusan. Amen. Palakpakan natin Diyos. And this gospel, there's one gospel, isa lang ang gospel. What is the gospel? The word of God, the good news that our dear Jesus died in the cross of Calvary to forgive our sins and to give us eternal life. This is the gospel, the good news. Yang tao maligtas, pag sila makinig, pangalang Ebanghelyo, kaya ito po ay i-commission ng Diyos sa atin. Iatang sa ating mga balikat. Ibigay sa ating mga sarili. Bigyan tayo ng great burden ng Diyos para ipangaral, to go and preach the gospel. And that is commission para to perform our duty, to do our duty as we are commissioned by our loving God to do and preach the gospel throughout the world. Because the Bible says in Matthew 24 verse 14, and this gospel should be preached into all the world, and that is the witness to all nations, and the end shall come. Amen ba? Ipangaral pang Ebanghelyo sa buong daigdig. Tanda, witness, pamatunay sa lahat ng mga country, nations throughout the world, throughout the globe. Nga ito na po ang tanda. Naglaikot ng Ebanghelyo sa buong bundong daigdig. And the witness to all nations, and the end shall come. Hindi pa po nakalat ng lubusan ng Ebanghelyo ni Kristo sa buong daigdig. May nangangaral naman, hindi naman sa buong katotohanan. Nagsusulwining lang sila, katulad ng mga ibang mga preachers galing sa ibang bansa. Punta sa Pilipinas, dala ng mga leaflets. Iba dyan, makita mo sa mga daan, nagdadala ng placards, Jesus is coming. May nakalagay lang. Tapos mamigay na ng mga leaflets. Mga tracts para mabasa ng mga tao. Yun lang ang kailang magawa. Tayo pinagpapala ng Diyos sa Diyos Bukosid. Because our beloved dearly pastor is not only a mere pastor, but he is a prophet. The fivefold ministry na sa katauhan ng mga pastor. Yung katapangan, yung panampalataya, yung katangian, hindi ba takot mamatay, hallelujah, ipangal-ebanghelyo, ituro ang dapat ituro, sikrito sa kaharian ng ating Panginoon, because the spirit of the prophet nasa kanya, na inakatago sa propita ang sikrito ng kaharian ng Diyos, pinalabas sa mga apostoles, and then mga ipangal-ebanghelyo, ituro sa mga iglesia, sa mga tao, upang mga tao maligtas sa kamay ng kaaway, the same times pa marami maligtas, siya po'y pastoran niya, he's a pastor. What is the pastor? To care the sheep.
alagaan yung mga tupa, mga karniro. Evangelists to go and preach the gospel to launch the crusade. Mga ebanghelyo ng evangelist, to do the work of an evangelist. Reprove, rebuke with all long suffering ang doctrine. Yan ang ginawa ng pastor, with all long suffering. For within 12 years time, sila po'y sinubok ng Panginoon. But still, walang hinto ang Panginoon. Araw-gabi, nagpupuri, numalakad, nangangari ebanghelyo, nga although sa patutuon ng malapastor natin, ang kanyang sapatos, tanggal-tanggal ang takon, pinapako niya lang yan ng bato, pag matanggal na, ang iyang barong ay butas-butas. Apan ngunit si araw-araw lumalakad, nagsasabi ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay dapat tanggapin upang kayo maliligtas, mga minamahal. Hallelujah. Baligtas kayo, tanggapin yung si Kristo. Yan tawanan ng mga tao. Sabi, totoo ang Diyos mo, makapangyarihan. Bakit yung sapatos mo natatanggal yung takon, hindi niya ayusin yung barong mo butas-butas? Ano sabi ng mga pastor? Dito ko patunayan sa inyo. Ngayon ganito ang kalagayan ko. Hindi ako maghintoy pang ebanghelyo. Well, bakit? Napaka-importanteng kaligtasan ng bawat tao na pagdating ng araw, alam ko, ako ipangasunod yung kalooban ng Diyos. Ipangali ebanghelyo because I am commissioned by loving God to go and preach the gospel. Pagdating ng araw, ako ipagpapalain ng Diyos. Hindi po nagkamali. Our dearly beloved honorable pastor, Evangelist Wilbida, ngayon, sa panalangin pagpapala ng sakripisyo nila na ibinigay ng Diyos, nakasama po tayo. Nakasama tayo sa panalangin. Ngayon nagtatamasa tayo ng grasya at biyaya nagmumula sa Diyos. Dahil isang tao nagsakripisyo at malapasor with his beloved wife, our beloved son pastor, grabe sakripisyo. And then, together with the beloved children, hanggang ngayon po, pinagpala tayo sa Diyos mo kusin ng ministry. Sino po hindi pinagpapala? Sinong hindi pinagpapala? Lahat tayo pinagpapala ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Pagtingnan tayo ng mga tao sa palibot, milyonaryong dating natin. Amen? Amen? Pero yung bulsa, walang pera. Amen? Pag lumabas tayo doon, sabihin niyo, murag, congressman, senador. Ang purma natin, mahigit pa, ambasador pa tayo ni Kristo. Di kin sabihin mga to nga may wala tayong kwarta, nakabarong ka, nakapurma ka, di basta-basta mga sapatos mo. Pero okay. Amen? Amen. Baka sakit tayo sa itong mga ban, pero mga sikaran, pero para tayong mga milyonaryo. Bakit po? Pangako ng Diyos yan. After you have done my will, I will answer your prayer and you shall receive the promise. What is the promise of God? Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Tatlong pagpapala, ibigyan ng triple blessing, ibigyan ng Diyos sa atin. Plus, buhay na walang hanggan. Ay, sinong hindi mga lagad sa Diyos? Libre ng langit, libre yung kaligtasan, libreng kagalingan, libreng pagbabago, libre lahat, libre ang tahanan sa langit, buhay na walang hanggan, hallelujah. Sa lupa pa lang, pinaproteksyon na tayo, sa lupa pa lang pinagpapala na tayo, ay sino hindi maglingkod sa ating mahal na Panginoon? Amen? Gawin lang natin ang kalooban ng Diyos. Kung saan tayo tinawag ng Panginoon, where we commissioned by our loving God, gawin natin. We are directed by our loving God to perform our every duties. Gawin natin. Huwag na tayo magpasabi-sabi pa, kusang loob mo nang gawin. Tinawag ka ng Diyos, ikaw ay ginagamit sa pinansyal, mag-coordinate ka, mag-motivate ka ng church sa mga plano, gawin mo na. Lalo ngayon, anniversary na natin. Mayroon kang naisip na mabuti. Sa Biblia, pag alam mong mabuti, hindi mo ginawa kasalanan. Sa Bible, he that knoweth good, alam niya na mabuti, hindi niya ginagawa kasalanan. May naisip na mabuti para sa church. Magdala kaya ako ng kaldero at kawa doon. Hindi masama yun? Amen? Amen? Magdala kayo ng mga magandang bulaklak sa pulpito. Hindi masama yun. Mabuti yan.
Bibili kaya ako ng isang truck na soft drinks, hindi masama yan. Magbibigay ako ng 10 sakong bigas, hindi masama yan. Amen? Magbibigay ako ng 10,000, 100,000, hindi masama yan. Lahat lang ginagagawin mo, isipin mo, mabuti. Dahil sabi niya, pag alam mo mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan. Amen. Lahat ng binigay, iniisip mo na mabuti para sa gawain ng Panginoon. Gawin mo. Huwag mo iniglik sa isipan mo. Huwag mong iupos. Baka nahiya naman ako. Tapos kapatiran dito, gusto pala magbigay ng isang kaing na okra o talong. Nag-alinlangan pa. Tanungin ko muna si Beloved Opi kung kumakain ba ng okra at talong. Abay, kaysa pa hindi kumakain ng talong at okra? Yung ganun ba? Gano'n naman tayo kayaman dito kumakain ng talong okra. Hindi nyo alam, yung okra at talong, munang pinakamagandang gulay nga kainin. Amen? Amen? Madali ka makadumi? Kaya mahirap pag hindi ka makadumi. Amen ba? Huwag ka na mag-alinlangan pag naisip mabuti. Hindi masama. Magbigay ka ng pagkain dito. Nako, kahit anong gawin, anong pagkain ibigay mo rito, lahat tatanggapin ng ating mahal na Panginoon. Huwag mong gayahin si Cain. Pinamitas na yung lahat ng mga harvest niya, mga gulay. Imbis na ibigay sa ating Panginoon, i-present sa ating Panginoon, i-offering niya sa Panginoon, nakalinlangan, niisip pa, ay sus, sobra naman ikagbabis. Kunin ko yung mga dabis, yung mga okra, mga talong, mga kapapaya, palitan ko to ng may mga uod, yung mga kutitot. Akala niya, nakapagbigay pa rin siya. Yung makinig kayo, ha? Importante ito, malaman nyo. Kung minsan akala natin, nakapagbigay na tayo, we are so proud and we have to rejoice that. Pero sabi nila, your rejoicing is evil. Akala natutuwa tayo, hindi natin alam. Sinsilyo lang pala at binawasan pa natin. Yung binigay natin, mga durog na. Yung special sa'yo. Akala mo nakapagbigay ka na. Ayaw ng Diyos yan. Kung magbigay ka sa Panginoon, gagawa ka ng isang bagay na mabuti para sa Diyos, yung gawin mong pinaka-the best. Dahil yung binibigyan mo, hindi tao. Ang binibigyan mo ay ang ating mahal na Panginoon. Gumawa ng langit at lupa, gumawa ng buhay natin, naglikha sa atin, at yan nagpangako sa atin na pagdating ng araw, iligtas tayo, dalhin tayo sa kalangitan. So dapat mag-isip ka ng mabuti na ng bagay para sa church. Yung pinaka-the best mabuting bagay, isipin mo, huwag kang mag-alinlangan. Ibigay mo, dahil pag nakita ng Diyos yan, sabi ng Biblia, na sa isip mo pa lang, ginagawa mo mabuti. Sabi ng Biblia, our Father in heaven will reward you secretly. Ang Panginoon Ama na sa langit mag-reward, magantimpala sa iyo, magbigay ng blessing sa iyo, sikrito lang. Amen? Lalo nagbigay kayo, we have to do it in secret also. So your loving Father, our loving Father in heaven will reward you also secretly. Kaya iba naman yung gapahambog. Nagbibigay, pinapakita niya pa. Huwag tayo magbigay na parang may kayabangan. Amen. Na parang bang dumudukot yan, ginagano mo pa sa katabi mo, para bang nasadya o pa may nakatingin sa kamoy hulog sa offering cloth. Ayaw ng Diyos yan. Ang gusto ng Panginoon, sikrito lang. Dahil tayo lang naman ang mayroon agreement, covenant ng ating Panginoon. Because we're all covenant partner of God. Siya lang at ikaw ang nakaalam ng imong ginagawa. At siyempre, yung mga nanguna, hinatasan nila sa gawain, kaya kami man ang gamiton magpo-pray para kayo pagpapalain. Una, ang ating beloved pastor. Dearly beloved pastor, beloved children, sila po. Dahil sila man hinatasan maging mga Levites, manguna sa gawain, mga siwa sa altar. So they are authorized by the loving God na manalangin para sa atin. Ay, hindi yung kapwa mo, Kristiyano, sister, magkano ang bridges mo sa anniversary? Ay, malaki. 30,000. Wala ka ng pagpapala. Bakit? I-broadcast mo na.
Dapat you have to do it secretly. Amen? Eh, yung kapwa mo naman, mahiubos sa'yo. Madigrade siya. Bakit? Ay, grabing laki ng binigay mo. Bakit sa'yo, magkano ba binigay nyo? 2,000 lang. Para na tayo nagpaindisanay, nagpahambugay na tayo. Amen. Gawin natin ito na may katuwaan, kaligayahan sa puso at sekreto na walang kasamang pag-iindak, pagmamalaki. Dahil para ang Diyos lalo tayong pagpapalain, sekreto papalain tayo dahil lahat na ginagawa natin ay mabuti. Mabuti para sa kaluwalhatian ng Diyos and for the work of His ministry and for His glory. Lahat yan nakikita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ginampanan natin ang ating tungkulin na binigyan Diyos para sa atin. Because we are all commissioned by our loving God. Ulitin ka, commission, a group of persons directed to perform some duty. Ang pinaka-priority natin, we are commissioned by God, is to go and preach the gospel. Secondly, yung ating mga gasagip na obligasyon in the church. Gawin po natin yan upang tayo lahat pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Nakikinig ba kayo? Wala may nagpapalakpak. Amen. Wala pa nag-praise the Lord. Kung nakikinig kayo, dapat nag-praise the Lord kayo. Dahil we are commissioned by God to praise the Lord. To clap our hands to our loving God. Amen. Amen. Praise the Lord. Pinagpala tayo sa lahat na pinagpapala. Kami ngayon, pinagpapala kaming araw eh. Halos kami lahat pinagpapala eh. Na sobrang pagpapala, nahuli na yung kapwa kong manggagawa eh. Na hinihintay pa kailan i-release yung ano eh. Pagpapala. Eh kung hindi ako nag-sigurista doon, hindi ako nakahabol eh. Dahil ENB na nga ako, 8 to 12, pagdating mali yung sulat ng pangalan ko, pinabalik pa ko doon. Inakuha ko ng clearance. Inaabot pa ng ilang oras ako doon nagkabistambay. Eh, hindi ko na matiis. Lumapit ako sa salamin. Ma'am, excuse me. Kanina pa yung binyas dyan, hindi nyo pa nire-release. 3 oras na ako rito, ma'am. Marami yung panauna sa akin. Gano'n ba? Hinanap niya. Ay, sir, ito na. Sige, salamat. Maya-maya, magtawag sa ako na. Go, praise the Lord. Di ito na. Banda na ko doon. Linya na ko. Karoon kay paghahapon 1 to 4, CDE naman. Di daw na naglinya. Munta ko doon. Ma'am, ako ma'am, kanina pa. Ay, ikaw? Ma'am, pwede ba biman ako? Mauna na ako doon sa upuan. Ay, matagal man sila. Ay, hindi pwede, sir. Walang BABC dito. Ay, hindi na pwede, sir. Sabi, hindi tayo ako. Sa dulo, punta sa dulo. Bumala ako doon sa may mga bangko. Sabi ko sa ating barangay, Bray, halika. Kanina ba ako? Alas 3, may session pa ako. Ginawa ko. Kailangan mauna ako. Yeah. Tindog-tindog lang na sir sa likod sa may mga bangko. Pag may naglinya doon, pag bakante, lingko rin na. Lingko ko doon. Pag may nauna, lingkod na ako. Sabi ko, praise the Lord. Nakapwisto na ako. Kaya, sa madaling istorya, napaaga ako kakuha na akong pagpapala. Amen. Amen. Siyempre, mga kalibutan, waisan din natin sila. Kaya ng mga panalangin. Ang panalangin sa sanlibutan para sa Kristiyano. Wala silang karapatan doon mag-hold ng pagpapala. Dahil sabi ng Biblia, ang lahat ng pagpapala sa lupa ay para sa Kristiyano. Kaya huwag tayong mag-alala, mga minamahal. Ang lahat ng bagay sa lupa, mga blessing ay para sa Kristiyano. Amen. Amen. Sabi ng Panginoon, everything are yours. Lahat ng bagay para sa iyo. Sila tagahawak lang para ibigay sa atin. Amen ba? Amen ba? Kaya tama-tama talagang Panginoon. May pamaskong handog na kami. Amen.
Sabi ko kay Busoy, Busoy, kuhain na dahil touch na piring. Kaya base magastos mo, maging wise ka, kuha ka siya. Yun ang Kristiyanong tunay. Pag nakatanggap ka ng papala, automatic, kunan mo na ng para sa Diyos. Para hindi mo na matukso, kaya para man, obligasyon mo yan. You are commissioned by God. Nga nakatanggap ka ng blessing to perform your duty, gawin mo yan. Duty natin, obligasyon para magbigay sa gawain ng Diyos. What we have earned, lahat na kinikita natin, lahat na tinatanggap natin na pagpapala, automatically, kunan mo na, mga minamahal, para ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Bakit? Inuna mo siya. Hindi mo na hinihintay na matagalan pa. Ang iba kasi pagtanggal ng papala, unahin pa yung sapatos, mga ipit, bibilhin kaysa naman. Pag total, ang nabili, neat na lang, kunan niya. Hindi ka pagpapalain ng Diyos. Pag sa net income ka lang, nabilin mo lang, naiwan mo lang ang blessing, kunan mo tayo supering, hindi ka pagpapalain. Dahil yung touch the offering from your gross income, yung kabuuhan ng iyong tinanggap na pagpapala o salary or sweldo, blessing, ihatag sa iyo, kung ano man natanggap mo yan, doon ka kukuha. Kung 6,000 na natanggap mo sa molisyon, kailangan 1,000 to 20%, mababa pa yun. Kung gawin mo 30%, gawin mo 1,006. Lalo ka pagpapalain, the more you give, the more you receive blessing for our loving God. Yan ang sinasabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wala tayo gastos, wala tayong problema, pero binigyan tayo. Ibig sabihin, ang pagpapala ng sanlibutan para sa Kristiyano, pinagpala. Sabi interview sa akin, Sir, anong trabaho mo? Sabi ko, ano lang ma'am? Church worker. Tagawalis po ng simbahan, tagawalis ng mga kanal, ganun ba? Anak mo, 3, opo. Wala mga trabaho. Asawa, wala rin trabaho. Hindi ba nakatanggap noon? Wala ma'am. Noon, wala kaming tanggap. Kahit isa lang ang bis nakatanggap kami ma'am. 5 kilong bigas, 4 na sardinas. Ganun ba? Sabi na ba? Okay na. Maglinya ka na doon. Alam naman, nakasulat doon sa application ko. Ang kinikita mo kada buwan, 500 pesos. Di kung sabihin ko na may blessing, hindi magkatagtugma. Kaya siya, 500 eh. Kaya sabi ko, please, church worker, wala man kami ma'am. Kung pila lang ibigay ni pastor sa amon. Tanggapin ko, 500 lang bulan ko. Kaluluoy ka naman. Sige, papil mo, pirmahan din. Pag-ingon, dito ka na. Pag-ingon, saan ka, sir? Kubi, ay, dito na. Bigyan na. Papicture ka na. Praise the Lord. Nakauwi ako. Pagpapala! Bakit? Pangako ng Diyos yan. Pagpapalain tayo. Sinong pinagpapala? Sinong pinagpapala? Sumigaw ng malakas na praise the Lord. Sinong hindi pinagpapala? Sumigaw pa rin ng praise the Lord. Hindi ka man pinagpapala, I mean in material or financial, pero spiritual, matagal ka ng pinagpapala. Huwag mo sabihin niya, hindi ka makapraise the Lord. Kahit wala kang pera, basta puno ka ng presensya ng Diyos, ikaw ang pinagpapala sa lahat na pinagpapala. Bakit? Ang pagpapala mo, sobra sa pagpapala sa libutan, spiritual blessing. Dahil pangako ng Diyos even in health and even thy soul, spiritual yon. Prosperity. Pinagpapalag, uswag ka sa spiritual. Punong-puno ka ng presensya, kagalakan. Yan ang pagpapala mo. Nag-prosper ka in your soul spiritually. Kahit wala kang financial, pero spiritually, naging prosperous ka, pinagpapala, tuwang-tuwa, kagalak ka palagi. Bakit? Damagdamo yung presensya, nangungurog ka parami sa presensya niyo, sa pupuspos ka palagi, tuwang-tuwa. Kahit wala kang makain, wala kang pera, basta palagi ka napunuan ng presensya niyo, ikaw ang pinagpapala sa lahat. Kaya maraming mga mayaman, pinagpala, na ganoon lang. Walang naramdaman. Yun ang pinakamahirap na buhay. Pag wala kang naramdaman. Pag nag-grave ang Holy Spirit sa puso mo, mga minamahal, yun ang pinakamahirap na bahay. Kaya bakit? Hindi mo kaya bilhin
ang banal na Espiritu ng Diyos. That is the gift of our loving God sa mga anak-anya po. Si Simon nga sorcerer, nung nag-prayer ang mga apostoles, sabi kay Pedro, bibiliin ko ng pira yan, Pedro, bisang ilang milyon pa. Bibigyan mo lang ko ng gift na pagpatong ng kamay ko ang natatao makareceive ng Holy Spirit. Anong sabi ni Pedro? Ikaw nga tao, puno ka ng kasalanan, puno ka ng kapaitan. Akala mo ba, ang grasya galing sa Diyos, yung pagpapala, ang banal po ito, mabili mo ng pera? Magsisi ka! Baka sakali mapatawad ka ng Diyos. Because the gift of God, the Holy Spirit, cannot purchase of money. Natakot yung sorcerer ng albularyo, nagpabautismo, nagsisi, sumama kila Pedro, nangaral ng Ebanghelyo, na nakita niya yung kapangyarihan niya nagpagpagaling sa mga tao bilang albularyo. Mas magrabe pang nakita niyang kapangyarihan nagmumula sa kamay ng mga apostoles. Bakit? Ang presensya ng Diyos pala ito bumaba sa langit at bumabagsak sa ulo ng mga tao. Yan pong pagpapalang espiritual na kailangan na naisin natin, i-desire natin. Tuwang-tuwa tayo, palagi damang-dama na paiyak tayo, lumuluha tayo, napupuspos tayo sa presensya ng ating Panginoon. Unahin mo espiritual na pagpapala, i-desire mo yan. And after that, material, financial, papalo at susunod lang yan sa atin. Mga minalawitan natin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Lord! We are commissioned by our loving God. Commission and directed by our loving God to perform some duty. Kung anong imong gift, duty para sa Diyos, tinawag ka at binigyan authority, gawin mo yan. You have to do it and you must to perform that heartily para sa gawain ng Panginoon, para sa ating Panginoon, upang lahat tayo ay pagpapalain ng Diyos. Hallelujah! Oh God, thank you for loving me. Thank you for loving me. When on the cross you made ease to be. Lord, Sing it. you died for me. Forever. Tinawag tayo ng Diyos upang magpuri sa kanyang puso. Upang sumigaw, magpuri, madamang presensya. Thank you for loving me. Thank you for choosing. Thank you for choosing me. Salamat sa pagpili mo sa To be your child and bear your name. Oh, Jesus, Itaas ang kamay. help me Sumigaw ka, puri ang Diyos. to sing your praise. Oh, God. Thank you for loving me. Thank you for loving me. when on the cross you made ease to be. Lord, you died for me. Forever my praise will go Jesus. to thee. Oh God, thank you for Thank you for choosing us to become your child. to be your child and bear your name. Oh Jesus, help me Hallelujah. never cease to Jesus. sing your praise. How I love Lord, how I love Him, how I bless His
faithful, loving Lord. I never cease to sing you and to praise you, my God. We are commissioned. Inatasan mo kami, tinawag inatasan mo kami upang gawin namin ang aming mga duty para sa iyo. Ang aming obligasyon para sa iyo. In you and in your church, Lord. Salamat. Di man kami karapat-dapat. Ginagamit mo kami upang gawin namin ang among duty, to perform our duty to the Lord. As you called us, salamat. Di ba kami karapat-dapat? Pinagkatiwala. Salamat. Kaming pinagpapala mo sa lahat na pinagpapala. Kaya tinuruan mo kami para magkaroon kami ng totoong pasanin. Gawain sa iyong simbahan. You teach us how to perform our duties. Magawa namin kalooban, even the smallest things, kahit maliit na bagay, ituruan mo kami. Hallelujah. Jesus. Habang nadama natin pasensya, itaas ang kamay, tayo mo'y dumalangit. Sabihin mo, Lord, guide me how to perform my duty to Thee. Anong dapat anong magandang bagay magawa ko para sa iyong iglesia at para makapalugod sa iyo. Talk to our dear Jesus. Manalangin tayo. Opo, mahal Panginoon. Maraming salamat sa dakilang habag at awa mo sa amin. Sa nadalangin ng aming dearly beloved Pastor Willis Alameda, Lord. Kausapin mo mga kanagan mo, Lord. I know nga, kinakausap mo sila sa magitan ng salita mo. Salamat that you commission us, Lord, to do and perform our role and duties to your church, Lord. Kung saan mo kami tinawag, di mga kami karapat-dapat, turuan mo kami maging pagpapala kami sa iyo at sa iglesia. Bless us so much, Lord, financially, physically, spiritually, at physically, Lord. Spiritually, especially, tulungan mo kami, maging matatag kami, maglingkod, maging mainiton kami, Lord. Habang, Panginoon, malapit ng aming anibersaryo. Use us, Lord, as an instrument to help the church. Bless us so much, Father, in the name of Jesus. Sing it, hallelujah. Hallelujah! Jesus. Ipandong kamay sa ulo nyo. Ang isang itaas. Opo na kilang Diyos, ang mamalan sa pangalan susunod na lang yung mga pastor. Willis Alameda rin tayong prophet of God, mga beloved children. Ibabang kapangyarihan mo sa aming ligendo, ang palain mo, tanam kanakan mo sa araw sa to. Panginoon, halal, patong kamay nyo sa ulo nyo, pagpalain, badlungan nyo. Hallelujah. Sabi din sa aming mga tanan, mga webcast viewer, abutis, every na prophet, di mo siyang permit to sickness and disease, kasat, in the might of Jesus, heal, not the problem with us, naturally, financially, physically, Lord. Lord, abutin mo yung mga webcast viewer namin. Bless them so much, Lord. In Jesus' name. Amen, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palagpakan natin ang Diyos, ma'am na mahal. Tayo tumayo, bayong kamot, luksok kita tulog abises, kusog gayo. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Mami na mahal, iagin nyo sa baksis yung ating mga pledges. Ang puting bag sa telebisyon, 5 patas, at ang pulay sa lupa natin. At patuloy tayo na nanawagan sa mga hindi pa po nakabigay na yung mga pledges, mga love offering para sa ating anniversary sa linggo, mga pasikapin nyo na po para makabigay kayo. Last na nating ipagbigay karong Thursday po, kung makaya nyo po, may mga pagpapala na para maplano na natin. So, ayaw kalimti. Ugma, may practice gyapon ang choral group at mimers, kung di ko nagkamali. At
Thursday, ang ating overnight prayer at saka pag Friday po, last and final practice ng mga Jesus Finest Generation Choir, mga minamahal, alauna sa hapon hanggang alas 3, alas 4 sa hapon, mga minamahal. Sikapin po natin. Kaya yun po ang ating mga duty. Mga minamahal, because we are commissioned by God and called us as choir members para tayo umawit, not to cease not to sing. Hindi tayo magunong sa pagdaig at pag-awit sa ating mahal na Panginoon upang tayo pagpapalain. Wala na bang announcement? So tumayo tayo lahat, mga minamahal. Naglukso na ba kita? Oo man na. So itaas yung kamay sa atong prayer, ating, beloved Choral Group and Practice, 1 p.m. po. Choral Group. Wala labot mimers. Choral Group lang. Appeal mimers. Ha? Appeal daw mimers. Mamela, ongnya, ugma. Itong beloved, Preacher Dante, magkapayag. Nabarya. Pag-pray niyo po ang ating closing prayer. Ambingan kita sa Diyos sa atong pagpauli, ingatan kita. Ibalik kita sa Wibes sa ating overnight prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, Lord, and Preacher and Divinas. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Nabingay pa salamat, God. Ngayon sa gabion, Ginoo, God. Hallelujah, ng tigom ng midweek service. Pinagkanagal pa langin ka naman, nag-auban ka naman, Ginoo. Gikan sa pagsugod sa MC, sa pagdahig yung Pulsolim. Salamat kay Ginoo, God, sa presensya, Ginoo, sa mga iton. Pinagkanagal pa langin sa mga manak, sa mga giginaogan, mga bitis ng buhat. Pinagkanagal pa langin sa kanamo, God. Bisan pa Ginoo, sa mga iton, sa Blapid na Youth and Singles Choir. Pinagkanagal pa langin sa mga iton. Jesus, bisan pa sa Jesus Finest Choir, God. Sa pagkatag, kung pa sa mga paghawat atag Yahweh susi tanang mga panalangin Ginoo bisan pa siyang puno ng masusunan paminawan Ginoo ipataho po sa kasinggan may pagbayan sa santang nagbabot si magbalik Ginoo God bisan pa di oras agad ni sa gabion pero pa paulista ka malay ka magauban kana mo Ginoo oras pa ampos mo bita mo pastor there's Jesus gamping nga paros kalina gugma sulbaton tigong ibalik mo kami uban si mga anak ko mga kasimbagan iso kami tanan o kinasmatan gamahan ngalan sa Kristo amen praise the Lord. Amen. God bless you po. Maglaman huway kita minala. We love you in the Lord. Lord, bless us you. Magpalihas, talapusto nga. Tatabang alingkuranan natin. Iagin sa baksis ng playlist. Yes, I love you.